na po kayo. Nay, di pa po ba tayo kakain? Mamaya-maya anak, kakain na din tayo. Pagod na nga ako at masakit na yung aking katawan. Magpahinga na po siguro tayo, Nay. Alam nyo ba na ang ating katawan ay may 206 na buto at mahigit 600 kalamnan? Ang mga ito ang bumubuo sa sistema ng ating buto at kalamnan na responsable sa ating paggalaw, lakas at postura. Ang buto ay nagbibigay ng suporta sa katawan, nagpoprotekta sa mga importanteng bahagi sa loob ng ating katawan, balangkas at estruktura. Samantalang, ang kalamnan naman ang nagbibigay sa atin ng kakayahang gumalaw, magbuhat at magsagawa ng iba't ibang gawain. Aray! Halika na anak, magligpit na tayo para makapagpahinga na. Opo, Nay. Tumitindi na yung sakit ng balikat ko at balakang. Nay, ayos lang po ba kayo? Parang lalong sumakit ang tuhod ko mula sa pagkabagsak. Nay, dumadalas na po ang pagsakit ng inyong katawan. Ano po kaya ang gagawin natin? Sa araw-araw na pagbabanat ng buto, hindi maiwasan ang pananakit ng ating mga kalamnan, lalo na sa balikat, leeg, likod at balakang. Ang mga ito ay maaaring sanhi ng labis na paggamit ng kalamnan, maling postura habang nagbubuhat o naglalakad, kakulangan sa ehersisyo at pag-unat, o matinding stress at pagod. Narito ang ilang solusyon. Regular na ehersisyo at pag-unat upang mapanatili ang pagdaloy ng dugo sa buong kalamnan. Ang ilan sa mga ehersisyo na maaaring gawin sa bahay ay katulad nito. Maaaring gawin ang regular na ehersisyo sa loob lamang ng 15 hanggang 30 minutos sa araw-araw. Pagkain ng mga masusustansyang pagkain, kagaya ng gulay at prutas na magpapataas ng sistemang panlaban sa sakit. Maaaring kumain ng mga pagkain na may halong malunggay dahil ito ay isa sa pinakamayamang gulay na maaaring nasa inyong mga paligid. Ang kalamansi ay isa din sa mga prutas na nagpapalakas ng ating resistensya. At marami pang iba na maaaring nasa ating kapaligiran lamang. Pagkain ng mga mayaman sa protina, kagaya ng isda, itlog, karne ng hayop, o pag-inom ng gatas na nagdadala ng bitamina, lalo na ang vitamin D at calcium para sa malakas na buto at kalamnan. Regular na pagpapatingin sa doktor upang mabantayan ang kondisyon ng katawan at paggamit ng cold o warm compress o pagdampi ng malamig o maligamgam na tubig para mabawasan ang pananakit ng parte ng kalamnan na mayroong sakit. Bukod sa pananakit ng kalamnan, may iba pang sakit na maaaring maranasan ng mga taong may mabibigat na trabaho sa araw-araw, katulad ng degenerative osteoarthritis o ang matinding pagsakit ng kasukasuan, at gout o pananakit ng hinlalaki sa paa. Ang degenerative osteoarthritis ay isang kondisyon kung saan unti-unting numinipis ang cartilage sa pagitan ng buto, nagdudulot ng pananakit at paninigas ng kasukasuan. Madalas itong maranasan sa tuhod, balakang at kamay, lalo na sa mga may edad. Ang gout naman ay isang uri ng arthritis na dulot ng mataas na uric acid sa katawan. Nagdudulot ito ng matinding pamamaga at pananakit, madalas sa hinlalaki ng paa. Paano natin maiwasan ito, Nay? Narito ang ilang paraan upang maiwasan o maibsan ang sakit. Pag-iwas sa pagkain ng matatabang pagkain at pagkaing mataas sa uric acid tulad ng lamang loob, lamang dagat, kagaya ng tahong at talaba at alak. Kung maaari ay iwasan o kaya ay bawasan ang pagkain ng mga delata at iba pang pagkain na matataas sa asin kagaya ng instant noodles at chichirya. Maaari ding iwasan ang pagkain ng masyadong matatamis na pagkain sapagkat ito ay nakakapagpalala ng pamamaga ng ating kalamnan. Pag-inom ng sapat na tubig upang matulungan ang katawan na mailabas ang sobrang uric acid.
Ang tamang dami ng tubig sa isang araw ay 10 hanggang 12 baso ng tubig. Masasabi din natin na maaaring kulang sa pag-inom ng tubig ang isang tao kapag ito ay nakakaramdam ng pagsakit ng ulo, mabilis na pagkapagod, at ihi na kulay tsaa. Kapag kulang ang tubig sa katawan, nagiging concentrated ang ihi, kaya mas matingkad ang kulay nito. Kung napapansin mong madilim ang ihi at bihira kang umihi, maaaring sinyalis ito na kailangan mong uminom ng mas maraming tubig. Tamang ehersisyo upang mapanatili ang flexibility ng mga kasukasuan at importante rin na kumonsulta sa doktor upang mabigyan ng tamang gamot at payo sa pagbabago ng pamumuhay. Sa tamang kaalaman at pangangalaga sa ating katawan, mapapanatili natin ang ating lakas kahit sa kabila ng matinding trabaho. Mahalaga ring alamin ang first aid para sa bali at sprain, tulad ng paglalagay ng cold compress at bandage upang maiwasan ang pamamaga bago dalhin sa ospital. Nako, buti na lang natutunan ko mga ito. Simula ngayon, aalagaan ko na aking katawan para mas tumagal pa ako sa aking hanap buhay. Salamat po sa mga payo. Sisiguraduhin kong matutulungan ko rin si nanay. Laging tandaan, ang malusog na katawan ay puhunan sa araw-araw na gawain. Ingatan ang ating buto at kalamnan at siguraduhin balanseng pamumuhay.